Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, maraming salamat po sa mga likes and subscribes ninyo. Napakagandang mensahe. At saka sa mga heartwarming comments po na iniiwan ninyo sa ating channel. Maraming salamat. Paunang mensahe ninyo, napakaganda. Door to value, no? Napakagandang energy nito pagdating sa inyong kaperahang aspeto. Merong mga bagong oportunidad para sa inyo rito na maghahatid ng kaperahan, no? Financial abundance and prosperity, financial comfort, napakabongga ng door to value na to. Kasi, maaaring it could come from various sources, no? Yung perang paparating hindi lang isang source ang panggagalingan, no, ng kaperahan na to. It could come from different sources. So, maaring galing ito sa bonus ninyo sa trabaho. Baka magsisimula na kayong magkaroon mag-receive ng additional ninyong sahod kasi baka nagkaroon kayo ng promotion, nagkaroon kayo ng pay raise, mga ganon. Or this could be a windfall of money. Pwede rin na may ganon. Pwede rin na baka kayo ay merong panalo, no? Or baka meron kayong mana, 'di ba? Na malaking amount ng pera or property, yung ganon, no? So this could come from various sources, but definitely this is the time of plenty and bounty, no, sa buhay ninyo. So meron kayong financial blessings or opportunities, no, na paparating. Kaya importante, no, na i-align na ninyo yung iyong energies with this energy para nang sa gayon bonggang-bongga talaga. Ang energy na to dumating talaga sa buhay ninyo. Ito yung ma-magnetize ninyo. So project positivity. Yun ang importante, no? Dahil kahit meron ka ganitong kagandang energy, if you are projecting negative energy, so, syempre, hindi mo rin ito mamamagnetize sa buhay ninyo. Hindi rin ninyo ito mahahatak na energy na to. Kaya, kailangang positive, no? Ang energy na ipoproject ninyo para mahatak ninyo to because this is a very positive energy. Diba? Ganun ang law of attraction. Like attracts like. Diba? Positive energies, no, positive mindset, positive thoughts, feelings, emotions that attracts positive situations and experiences din sa buhay ninyo. Kaya minsan may mga nagsasabi, no, na magaganda yung naririnig nila na mga energies na ganyan, na mayroong abundance, mayroong prosperity, pero hindi naman nangyayari sa buhay nila. Hindi naman dumadating, wala namang perang dumadating, ng ganon. Paano dadating, 'di ba? May mga ganun nga, magagandang mensahe na dumadating sa iyo, no? Mga ganitong klaseng energies about abundance, prosperity. Pero ikaw, yung iniisip mo, negative thoughts, yung nararamdaman mo, negative feelings, 'di ba? Negative energies ang bumabalot sa sarili mo. Syempre, wag na kayong mag-expect na merong ganito kagagandang pangyayaring dadating, 'di ba? Kasi yung ikaw mismo, negative, no? Ang pino-project mong energy. So don't expect to attract positive situations and positive experiences, 'di ba? Kasi hindi ganoon ang law of attraction. Kaya dapat asahan ninyo na kung negative ang iniisip ninyo, negative ang nararamdaman ninyo, nagko-complain kayo, nagrereklamo kayo sa Panginoon, nagtatampo kayo, ganun din, no? Negatibo din yung mga pangyayaring maa-attract mo. You will attract more problems, you will attract more challenges and obstacles into your life. Pero kung positibo ang ipoproject mong energy, asahan mo na meron kayong ganon, lalo na ngayon, 'di ba? Na meron kang yung door to value energy is in your horizon, 'di ba? So most likely, kung talagang lilinisin mo din ang inyong energy, no, tanggalin ang mga negativity at palitan mo ng positive. So most likely ganito magagandang sitwasyon ang maa-attract mo towards you, 'di ba? At hindi instant 'yan, no? That is a work in progress. Hindi
hindi nangyayari na automatic, 'di ba, ang epekto ng mga ginagawa natin. Kaya kailangan nating maging consistent tayo. Hindi puwedeng ngayong araw lang tayo positibo, bukas balik na naman tayo doon sa pagiging negatibo. Hindi pa rin maganda ang magiging kaganapan do'n. Dapat maging consistent tayo. Dapat i-instill na natin sa isip natin na dapat lagi na lang tayong positibo as much as possible, 'di ba? So yun. So, Angel of Love is your next message. Dito naman sa Angel of Love, siguro ang iba sa inyo rito, nanggaling kayo sa heartbreak, nanggaling kayo sa pagkakaroon ng heartache, yung gano'n, no? At ngayon, siguro nandoon na kayo sa healing process, or baka tapos na nga kayo sa healing process at ngayon naghilom na yung puso ninyo. Kaya ngayon may realization na din kayo na parang mas ano na kayo ngayon, mas focus na kayo sa pagmamahal ninyo sa inyong sarili, focus na kayo sa pagmamahal ninyo sa mga tao, no? Na nasa paligid ninyo. Rather than mag-focus kayo dun sa sama ng loob pa, mag-focus kayo doon sa mga heartache pa, sa mga resentments pa, wala na kayo doon, no? Yung parang na-overcome nyo na ngayon, yan. Kaya, ang focus ninyo ngayon is love, no? Project love for yourself, no? Yun ang pinaka first priority siguro ninyo dito, more than loving another person, no? Or welcoming another person to love you, yung ganon. Door to romance, no? So, most likely, talaga, for some of you, Pisces, since nakapag-move on na din kayo, since handa na kayong magmahal din, ano? Meron siguro nang nanliligaw sa inyo, lalo-lalo kung kayo ay single pa. Baka meron nang nanliligaw talaga sa inyo sa ngayon. And maybe, eventually, no? Baka kinikilala mo lang yung tao, baka mas hinihintay mo lang na lumalim pa ang inyong pagkakakilala at pagmamahal, no? Yung ganon. Kaya, eventually, you're going to start a new love and romantic relationship. Pwede rin naman ito na kung meron na kayong karelasyon, baka nagkaroon kayo dito ng rough patch, no? With that person. At baka ngayon, baka napatawad mo na din siya, no? At ngayon, mas pinipili mo ang pag-ibig, mas pinipili mo ang pagmamahal, kaya maybe you are also going to give that person or your relationship with that person another chance. So, bibigyan mo to ng bagong pagkakataon, no, na makapagsimula kayo ng bagong yugto, no, sa buhay, pag-ibig ninyo, okay? Fifth chakra, no, fifth chakra with Archangel Gabriel dito. Fifth chakra is your throat chakra. Ito yung muna ninyo. Ito yung energy center ninyo na nag-govern sa communication. No? So, maybe, ang iba sa inyo rito, kailangan ninyo na, parang nire-remind kayo rito na practice, clarity, no? Sa pagko-communicate. No? Maging honest kayo sa pag-express ng sarili ninyo, pag-express ng kung ano yung nasa isip ninyo, kung ano yung totoo ninyong nararamdaman, no? So, maybe ito yung dapat ninyong gawin sa ngayon. Kasi siguro, ito rin ang magiging susi, no? Para sa pag-aayos ninyo ng inyong relationship, open communication. Baka kasi dati hindi kayo ganon, kaya ngayon, kailangan, no, na baguhin mo na ang pakikipag-communicate mo. Dapat bukas kayo, honest kayo sa bawat isa, no? At i-express ninyo kung ano yung totoo ninyong nararamdaman. We have Goddess of the Moon. Ayan. So, this is intuition, this is about intuition, intuitive nudges, intuitive messages. Meron kayong mga ganon, and that is guidance for you, no, ng divine universe, Pisces. Kaya napakahalaga na makikinig kayo sa iyong intuition, kasi ano man ang inyong sitwasyon sa ngayon, binibigyan kayo ng gabay para matulungan kayo na mapunta kayo sa tamang daan, sa tamang path na dapat ninyong daanan ngayon, ano dapat na i-prioritize ninyo, yung gano'n, okay?
We have the thinking woman. Ayan. So, ang iba siguro sa inyo dito nag-aaral or baka mag-aaral. Maybe meron kayong ang iba siguro sa inyo dito balak mag-masters, no, or mag-continuing education. At maaaring 'yun ang focus ninyo sa ngayon. Ang iba sa inyo, maybe you are seeking for mentor, maybe you're seeking for tutor, baka naghahanap kayo ng taong makakatulong sa'yo na mas maintindihan mo yung mga bagay-bagay na gusto mong maintindihan, matutunan, maybe you are doing your own research, maaring ganon. What else? We have yin yang. Ayan. So, merong, ano tayo dito, ngayon ko lang nakita, merong synchronicity. So, we have number 22 and number 33, and those are powerful numbers kasi master numbers ito, no? So, master number 22 and master number 33 po, pakitignan po ninyo ang ibig sabihin nito, no? Kasi meron pang mga gabay ang Panginoon sa inyo na gusto niyang malaman ninyo, no? Marami pa kayong mababasa na sa inyo, makakatulong sa inyong sitwasyon sa ngayon. Kaya pakitignan po ninyo, i-google po ninyo 'yan. Kasi marami na nag-explain, no, ng mga number meanings, no, sa Google. We have yin yang. Yan, this is asking for balance. Kailangan ninyong balansehin ang sarili ninyo, balansehin ang buhay ninyo sa ngayon. Okay? Kasi maaaring may mga imbalances na nangyayari sa iba't ibang parte ng buhay ninyo ngayon. Kaya kailangan ito pagtuunan ninyo ng pansin para lahat ng areas ng buhay ninyo mabibigyan ninyo ng oras, panahon at atensyon. Ma-manage ninyo ng maayos. Okay? We have number 13, financial constraints. Ayan. So, may mga shortage siguro kayo pagdating sa pera, sa usaping pera sa ngayon, Pisces. Okay? So, but siguro dito kayo nang gagaling, ano? Baka meron kayong mga financial obligations na kailangang punuan, meron siguro kayong mga pagkakagastusan, 'di ba? May kailangan kayong budgetan, pag-ipunan, mga ganon. But yan nga ang sitwasyon ninyo, baka nagkukulang kayo sa budget, no? But breakthrough, no, is coming your way. Meron tayong door to value energy. So there is a money coming your way. No, may perang dadating. Kaya kung ano man itong problema ninyo rito pagdating sa pera, rest assured that this is going to be solved. No, kaya importante, no, na mag-project lang kayo ng positive energy para lahat ng magagandang pangyayari, solusyon sa problema ay pumasok, no, dumating sa buhay ninyo para maayos ang mga problema. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.